iba pang ahensya ng pamahalaan ang Joint Memorandum Circular para sa benepisyo sa mga matatanda. Yan ang ulat ni Gab Villegas. 71 taong gulang na si Nanay Mercedes at isa sa mga bagay na palagi niyang ipinapayo ay ang pagdarasal sa may kapal. At tila dininig naman ang kanyang panalangin dahil kabilang siya sa mabibigyan ng benepisyo ng pamahalaan lalo na sa mga tulad niyang nonagenarian. Hindi ko ng gamot, pagkain, hindi. Kasi kung ano naman talaga ang buhay, siguro makasalang ako sa bigay. Ganito rin ang saloobin ng kanyang kapatid na si Nanay Rosario na 82 taong gulang. Pambili ng gamot. Ang gamot ko ang mamahal. Malaking bagay ginagastusin yung gamot. Mahal yan eh. Kamakailan ay nilagdaan ng National Commission of Senior Citizens kasama ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development at Commission on Filipinos Overseas ang Joint Memorandum Circular na naglalatag sa institutional arrangements sa pagbibigay ng benepisyo para sa mga Pilipinong octogenarians, nonagenarians at mga centenarians. Layon ng nasabing Joint Memorandum Circular na tiyakin ang matibay na kolaborasyon at partnership na makapaghatid ng dekalidad at maayos na serbisyo sa mga nakatatanda. Sa ilalim ng Republic Act 11982 o ang pag-amyenda sa Centenarians Act of 2016, makatatanggap ang mga Pilipinong may edad na 80, 85, 70 at 75 na nakatira sa Pilipinas o sa ibayong dagat na 10,000 piso. Ang mga Pilipino namang makatutungtong ng 100 taong gulang ay makatatanggap ng 100,000 piso at letter of felicitation na may lagda ng Pangulo. Para kay NCSC OIC Mary Jean Loreche, nais nilang gawing madali ang pagbibigay ng nasabing benepisyo sa ating mga lolo at lola. Hindi na dapat natin sila pahirapan kasi naman benepisyo ito na nararapat na kanila naman. Umaasa mga tulad ni Nanay Mercedes at Nanay Rosario na patuloy ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga tulad nilang senior citizen.